Nasawi ang 28 years old na ina at kanyang 3 anak na lalaki sa edad na 1, 3 at 6 matapos ang insidente ng sunog sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan, umaga nitong Huwebes, May 15. Kwento ng kapitbahay ng mga biktima, nakita niya pang lumabas ng bahay ang ina ng mga bata bago ang pangyayari. May 2 taon na po nagsisigaw dito na may sunog po, may sunog. Paglingon ko, umuusok na. Nagtulong-tulong na po silang giniba yung gate, saad ng kapitbahay. Nagtulong-tulong po kami mag-ano ng tubig. Tapos nagkuha na po ako ng kumot na nag-ano sa bata. Kaya lang ang bata, hindi makita-kita kasi madilim sa loob. Anya. Mula rin umano sa bahay ang padre di pamilya dahil pumasok sa trabaho sa Batangas. Nakalak pa umano ang pinto ng bahay kaya't nagpasya na ang magkakapitbahay na sirain na ang lock ng pinto. Kwento ng isa sa mga rumisponde, una nilang nakita ang sunog at wala ng buhay ang 1 taong gulang na batang lalaki na nasa higaan. Natagpuan naman nila sa loob ng banyo ang 2 pa nitong kapatid na lalaki. Ang mismo pong nakarga ko noon, yung pangalawa po, yung kinarga ko po siya habang nasa loob, umiiyak pa po kasi po naririnig ko pa po yung pintig ng puso niya kaya wala na rin po akong magawa noon. Kwento ng rumisponde. Nadala pa sa ospital ang 2 bata at kanilang ina pero kinalaunan ay binawian din ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, may nakitang posporo at 2 bote ng paint thinner sa loob ng bahay ng mga biktima. Yung initial investigation po namin, ang findings namin dyan, yung mismong bata ang nasunog. Kumbaga nadamay lang yung higaan niya. Malakas yung probability na syempre hindi naman siya magsisindi na walang open flame. Dito po nakita namin na parang secondary lang po yung burning ng property. Yung tao lang po talaga yung unang sinunog, saad ni Alfredo Hernandez, Chief Fire Investigator ng Santa Maria Bureau of Fire Protection. Ayon kay Kapitan Potenciano Lorenzo ng Barangay San Vicente, madaling araw bago ang sunog, dumulog sa kanilang tanggapan ang ina ng mga bata upang ipablatter ang problema nilang mag-asawa. Bago yon, nagblatter ang babae noong gabi at may patawag at paghaharapin po sana namin. Pero hindi na nangyari dahil kinabukasan, ito na yung bumungad sa amin na nagkaroon na ng sunog. Personal problem nila, saad ni Lorenzo. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng padre di pamilya pero nakiusap itong hindi na muna magbigay ng komento. Samantala, nasawi rin ang isang babaeng 17 anyos na PWD nang masunog ang kanilang bahay bandang 7:30 ng gabi sa kaparehong petsa sa Barangay Iba Oeste, Kalumpit. Nabatid sa report, hindi nagawang makalabas ng biktima dahil sa kanyang pisikal na kondisyon nang magliyab ang kanilang bahay hanggang sa tuluyan lamunin ng usok at apoy. Naapula ang sunog bandang 8:00 ng gabi ng mga bombero na patuloy iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa report, natuklasan ang insidente na may sumigaw na sunog hanggang sa maglabasan ng mga magkakapitbahay na nagtulong-tulong para patayin ang apoy na tuluyang naapulan ng mga bomberong dumating.